Hello guys, turuan ko kayo kung paano maglinis ng sugat. Yung sugat na malaki, yung tinahi ng doktor, 'di ba merong dressing 'yan. So, habang nagpapagaling tayo ng sugat, kailangan natin siyang linisan ng sa bahay lang. So, in this video, tuturuan ko kayo kung paano linisin yung sugat natin. Lalo na rin yung dun sa mga bagong opera, yung may mga tahi, yan. Pwede din yan siya. Ganito lang yung gawin nyo. Prepare nyo lang lahat ng mga kailanganin nyo. Kailangan meron kayong hydrogen peroxide. Yan yung maghuhugas sa sugat. Tapos, meron kayong betadine. Meron kayong gauze. At meron kayong plaster. So, sa pagtanggal naman ng plaster or ng tape dyan sa skin natin, kasi sobrang dikit yan, masakit kasi yan kapag hindi natin nababasa. So, gamitan lang natin ng cotton. Kung may cotton balls kayo, yan. Basain nyo ng it's either malinis na tubig or hydrogen peroxide. Pero sa akin, ginamit ko hydrogen peroxide para mas safe. So, binasa ko lang ng hydrogen peroxide yung cotton ball. Tapos, pinapat-pat ko siya dyan sa plaster para mabasa yung plaster para hindi siya masakit tanggalin. Pwede lang din nyo siyang buhusan ng paunti-unti kung talagang sobrang makapit yung pagkadikit ng plaster. So, dahan-dahanin nyo lang siya hanggang sa matanggal nyo siya lahat. Pag marumi na yung balls, palitan nyo din ha, para ma-avoid natin yung infection or yung pag-spread ng bacteria papunta sa sugat natin. So, kailangan natin palitan yung balls natin. Tansyahin nyo kung nakikita nyo na parang madumi na. So, palitan nyo. Tsaka basain nyo ulit yung bagong ball. Tapos, ipahid nyo ulit dyan sa plaster hanggang sa matanggal nyo. Ayan. Paunti-unti, paunti-unti. Kasi pag hindi nababasa yan, guys, sobrang sakit niyan. Dikit na dikit sa balat. So, yan yung gagawin natin para hindi siya masakit tanggalin. Kailangan natin basain yung plaster. Ayan. At, ayan. So, nakakatulong talaga siya na matanggal ng maayos na hindi tayo nakakaramdam ng sakit. And at the same time, nalilinis pa natin yung paligid ng sugat natin. Ayan. Pasensya na kayo ha. At sabi ko kasi yung baby ko, so maingay. Nagigising lang, nag-iingay siya ngayon. Ayan. Nakakailang cotton balls na ako dyan kung napapansin nyo. Kasi nga, ayoko nang madumi yung cotton balls kasi palapit na ako sa sugat ko at baka lalo lang ma-infection kapag madumi na yung cotton balls. So, pinapalitan ko siya ilang beses. Ayan. So, dinadahan-dahan ko na lang yung paghatak ng goose dyan. Kasi nasa goose na ako. Wala na ako sa plaster. At kung makikita nyo, ayan, yung goose nakadikit sa sugat ko. So, kailangan ko siyang dahan-dahanin at baka mahatak ko pati yung tahi. Ayan. So, dahan-dahan lang. Kailangan talaga yung maingat tayo. Kasi masakit na sa part na dyan. Yan na kasi yung nakadikit sa sugat natin at dun sa may tahi. Ayan, natanggal na. After matanggal, linisin natin yung paligid ng sugat natin. So, kasi wala akong gamit na surgical gloves. So, ginagawa ko, naguhugas na lang ako ng alcohol from time to time para hindi mag-spread yung bacteria. So, nagugas ako ng alcohol. After that, nagkumuha ako ng another bagong cotton buds para ilinis doon sa paligid ng sugat. Sa sugat at doon sa paligid ng sugat. Dapat yung paglilinis natin from inside to outside para yung dumi doon sa paligid hindi mapunta sa sugat. So, kailangan talaga unahin muna natin yung sugat. Yan, linisin lang natin.
Para ma-disinfect yung sugat natin, guys. At saka yung paligid ng sugat, yan yung purpose ng hydrogen peroxide. Para i-disinfect. Tapos, kumuha ako ulit ng another cotton buds. Wala na. Ano na pala to? Oo nga, cotton buds na may cotton buds na may tawag nito betadine. You wanna eat more? Open your mouth. Yummy? You like it? Pinapakain ko yung anak ko. Pinapakain ko ng ube hopya. Gustong gusto niya yung ube hopya. Ayan, linisin lang din natin yan siya. Ayan. Dandahan lang din yung paglilinis sa sugat natin para hindi masakit. After that, kuha na tayo ng gauze. Yung gauze, yun na yung magko-cover sa sugat o dun sa part na may tahi. Open your mouth. Ayan. And sa kuha ng gauze, make sure natin na yung edge lang ng gauze yung nahahawakan natin. Yung pinakadulo lang. Huwag natin hawakan yung gitna, yung part na kung yun yung lalapat sa sugat para ma-avoid din natin yung pag-spread ng bacteria or infection. Yan, yan yung part. Yan. Make sure na hindi natin nahahawakan yung gitnang part kasi yan yung lalapat sa sugat natin. Tapos, ayan, i-tape na natin. Lagyan na natin ng plaster. Diba, parang hirap na hirap ako dyan. Wala kasing maglilinis ng sugat ko. So, ako lang talaga. Kayang-kaya naman natin yung kahit tayo lang. Basta alam natin yung tamang procedure ng paglilinis ng sugat natin para ma-avoid yung infection. Kasi hindi lang naman basta-basta na linis lang natin yan. Kailangan meron siyang proper steps on how to do it para ma-avoid din natin yung pag-spread ng bacteria. Lalo pa ay open skin yan. So, madaling kapitan ng bacteria. Baba. Yan, guys. Baba. Ayan, inaano ko na siya, finifix ko na siya. Kasi tapos na. Finifix ko na lang. Ayan. Kayang-kaya nyo rin yan. Diba? Madali lang. Mabilis lang naman eh. O, diba? O, parang ayan, okay na siya. Inayos ko pa yung sa bandang baba kasi parang hindi ako komportable. Ayan. O, diba? Happy ka, anak? O, eat na. Are you happy? You wanna eat more? You want this? Open your mouth na, come on. Ayaw na. Ayan, tapos na tayo. Niligpit na natin yung mga pinaggamitan natin. Make sure na i-dispose natin yung mga waste dyan dun sa tamang, tamang basurahan. Itapon ka agad para kung ano man yung mga bacteria na nakakapit dun, hindi siya mag-spread. At i-safety na natin yung mga gamot natin at yung mga ginamit natin pang linis para hindi rin siya madumihan. Ayan, okay na. Okay na, tapos na. So, huwag kalimutan maghugas ulit ng alcohol. Lalo na't wala tayong gamit na surgical gloves. Pero pwede rin kayong gumamit ng surgical gloves dyan na